Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga palagiang nakikinig at nanonood sa Facebook Live ng 92.3 True FM sa programang Heart to Heart. Ako si Manuel, 40 years old, taga dito sa Manila. Isa akong seaman at 2 taon na akong kasal sa asawa kong si Cherry. Sa totoo lang, Kuya Poy, ayoko na sana itong indahin pa. Pero siguradong sadyang nabibigatan na talaga ako Kaya naisipan ko na rin na sumulat sa inyong programa. Alam naman natin na hindi madaling kitain ang perang ipinapadala ko. Gaya ko na isang overseas Filipino worker. Panganay ako sa aming magkakapatid at sa gabay at tulong naman ng Panginoon ay nagawa kong mapagtapos sa pag-aaral ang mga nakababata kong kapatid. Nakapagpundar na rin ako ng negosyo para sa aking mga magulang bago ako magdesisyong pakasalan na ang asawa ko na ngayon na si Cherry. Pero ang akala kong okay na ang lahat ay hindi pala. Nangyari yan matapos magsimulang mamroblema ako sa misis ko dahil sa tuwing nagpapadala ako ng perang pinagpaguran ko sa barko ay wala akong nararamdamang ipon sa aming bangko. Ang katwiran ng misis kong si Cherry ay kulang pa raw ang ipinadadala kong pera sa kanya kada buwan. Mahal ko si misis, Kuya Poy. Pero palaisipan sa akin kung papaano niyang ginagastos ang perang ipinadadala ko given na umaabot naman sa 75,000 pesos ang napupunta sa kanya mula sa aking sahod. Isa pa sa gumugulo sa isipan ko ay dahil wala rin naman kaming anak ni misis at tanging sa mga bayarin lamang sa bahay, pagkain at sa kanyang skincare na pupunta ang budget na ipinapadala ko. Hindi ko alam kung bakit nagkukulang pa si Cherry o nakukulangan pa si Cherry sa gastusin namin sa bahay. Ang hindi ko lang sukat akalain ay mas matindi pa sa lahat ay nagagawa pa niyang mangutang. Oo, Kuya Poy, nangungutang ang asawa kong si Cherry. May isang beses nga, dahil gusto kong sorpresahin si Cherry, ay naisipan kong kontakin ang mga kaibigan niya. Imbes na si Cherry ang masurpresa ay ako pa mismo ang nabigla matapos kong madiskubre na hindi na raw pala nakakasama ni Cherry ang mga kaibigan niya. Ayon sa mga kaibigan ng misis ko ay nag-iba na raw ang pakikitungo nito sa kanila. Sinubukan kong depensahan ang asawa ko pero napaatras na rin ako matapos kong malaman na nagagawa niyang matahin ang mga kaibigan niya sa tuwing may gustong humiram ng pera. Labis akong nasaktan sa mga narinig kong yon, Kuya Poy. Sa tuwing tumatawag at naglalambing sa akin si Cherry, kadikit na yon ang mahabang listahan ng mga utang na naman na kailangan naming bayaran sa mga iba pa niyang kakilala. Sinubukan kong kausapin si Cherry para malaman kung saan ba galing ang mga inuutang niya at saan din napupunta. Pero imbes na maliwanagan, ay lalo pa itong nauuwi sa pagtatalo. Hindi ko alam kung anong luho o kung may bisyo nga ba si Cherry pero kahit na 40 years old pa lamang ako, pakiramdam ko ay gusto ko na ring makapagpahinga at umuwi na sa Pilipinas for good. Gusto ko na rin kasing bumuo ng pamilya kasama si Cherry at hindi na mawalay pa sa kanya. Pero isang malaking panaginip lang to dahil ni isang kusing ay wala man lang na itatabing ipon ang misis kong si Cherry. Wala rin naman siyang ibang lalaki. Yan naman ang napatunayan din ng iba naming mga kaibigan. Gusto kong maintindihan at mabigyang linaw ang problemang kinakaharap ko ngayon. Maraming salamat sa pagkakataong maging tampok na kwento ang aking storya sa isa sa mga episodes ninyo sa Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Manuel. Dear Kuya Poy. At napakinggan nga natin mga kapatid ang kwentong ito ni Manuel tungkol sa kanyang asawa na si Cherry. At sa una pa lang, kung mabilisan po tayong magbibigay ng ating mga opinyon o kuro-kuro sa kwentong ating napakinggan, malinaw na malinaw po na mali naman talaga ang ginagawa nitong si Cherry at naging maluho na siya
Okay? Naging maluho na, nag-iba pa yung pakikitungo sa mga kaibigan nila dati ng kanyang mister. Pero alam nyo, ang dapat po nating maunawaan din. Let's give Cherry the benefit of the doubt. Okay? Kailangan nating maunawaan na meron ding personal na kinakaharap itong si Cherry sa pagiging magkalayo nila ni Manuel. Oo, I think Cherry is under a lot of stress. Yes, posible po yan mga kapatid ha. Kahit na akala natin porke mapera na, malaki ang pinapadala ni mister galing sa pagsisiman ay masaya. Hindi po lahat ng mapera otomatikong masaya. Hindi po ganoon. Kaya sa tingin ko na i-divert nitong si Cherry dun sa tinatawag na retail therapy, yung stress na kanyang nararamdaman o yung pangungulila na kanyang nararamdaman. Ano po ba yung retail therapy? Okay, parang parang mamimili ka lang ng something. Pero yun nga po yun. Retail therapy, ibig sabihin yan yung mamimili ka ng mga bagay para ma-relieve yung stress mo at para mag-improve yung mood na kinaroroonan mo. Feeling ko hindi masaya si Cherry sa kanyang pag-iisa. Okay, talaga hong mag-isa lamang siya dito sa Pilipinas, malayo sa kanyang mister, ganun din naman ang kanyang mister. Okay, ayan, baka lang talaga sumusobra ang kanyang mga ginagastos o napili ang gastusan o yung sinasamahang mga kaibigan. Okay, mayayaman, baka nakikipagsabayan, hindi po maganda yan. Pero ako naniniwala na itong si Cherry ay hindi siya natural na masamang tao. Okay? She just needs help. At dapat nandun ka, Manuel, para samahan itong si Cherry. Doon sa tulong na kakailanganin niya. Higit sa perang kaya mong ipadala sa pag-akyat, panaog mo sa barko, yung presensya at yung personal na pagkalinga mo sa iyong asawa, feeling ko, iyon ang mas makakatulong sa kanya. Pero dapat itong si Cherry ay kausapin mo ng masinsinan kung saan ba nga niya nadadala yung pera? Kailangan ng disiplina Sino ba yung new set of friends na nakatagpo niya? At baka yun naman ang nagtutulak sa kanya, sige gasto, sige bili nito, sige bili niyan. Kaya malaki na nga yung perang pinapadala mo, kala mo may naiipon ka na, nag-iba yung kanyang pinagkakagastusan din. Yan ang diferensya ng mga nakaka-receive ng ng mga blessings, porque dumadami yung nare-receive na blessings, dumadami rin naman yung gastos. So walang nadadagdag. Okay? Kaya naman sa mga katulad din naman ni Cherry, kung sakasakali nai-stress kayo, mamimili ng ganito, mamimili ng ganyan, balik tayo dun sa basic. Yung pangangailangan lang ang bibili natin, hindi yung mga gusto mo lang. Okay, pag-isipan ng mabuti, mag-ipon para sa kinabukasan, lalo pa yan. Alam natin na nagpapakahirap, nagpapagal talaga sa ibang bansa, sa barko, ang asawa mo, pahalagahan natin yung taong nagpapakahirap na yon, At isa yon sa pagpaparamdam natin ng pagmamahal natin sa kanila. Yung concern tayo para sa kinabukasan ninyong mag-partner. Ganoon yun, Cherry. Hindi yan ginagawa ni Manuel just to please you. Ginagawa yan ni Manuel para sa security ninyong dalawa. Okay? Kaya naman, Manuel, in one of the sa isa sa mga pagbaba mo sa barko, iyan muna ang focus mo. Si Cherry muna. Hindi muna kung ano-ano mga bago mga bibilhin na naman, ayusin nyo yung finances ninyo para maidirekta doon sa kaban ang tuloy, hindi roon sa pagbabayad ng utang. Dahil masasayang ang pagod kung hindi marunong ang naghahawak ng pera. Kung kinakailangan ikaw ang humawak niyan, ikaw na lang muna. Kung kinakailangan sa magulang mo at medyo talaga may problema sa paghawak ng pera, itong si Cherry, doon na muna sa magulang mo, makitabi ka. Okay? Pwede naman yan. Alam ko pwede naman yan.